Isang magandang umaga po sa inyo. At naway sumatin ang kapayapaan, kaayusan sa mga ganito. At sama-sama po tayong magpalakasan. Pasensya na po at maaga tayo talagang nagsimula. Ni-request ko na saktong 9 o'clock. Whether kumpleto o hindi, huwag nating paghintayin ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako at maraming pagrinto dumarating ng umaga. So we have to be disciplined. At mamaya igagawin din natin ang kaunting salo-salo na kung saan ay ito ay isang bahagi ng ating spiritual life sa pasasalamat na gagawin natin. Kung kaya sa umagang ito ay ang topic ko po ay ginawa ko na give thanks with a grateful heart. Kaya po, mamaya marami tayong mga bagay na dapat ipasalamat sa ating mga buhay. Ano man ito, isama natin sa aming mga dalangin. Ako nagpapasalamat dahil sa umagang ito, kasama natin ang ating kapatid sa Sister TV. At galing pa po ito sa malayong bansa para lang makisama sa atin sa umagang ito. Mamaya po ay samahan natin siya sa ating pagkatapos ng ating panambahan. At sa umagang ito, nais kong bigyan tanong ninyo yung ating pasihan kung paano ang isang Kristiyano ay dapat magpasalamat ng may kagalakan, may gratefulness sa kanilang mga puso. Normally, ang ating Thanksgiving dito sa Imos ay ginagawa nating second Sunday, no? But, hindi ibig sabihin na kung saan ay every second Sunday lang tayo magpapasalamat. Thanksgiving, we always celebrate our Thanksgiving at all time. Malinaw po ba yung aking sinasabi? Nabibigay po kasi ako dahil sa aking Ngunit ang pasasalamat po ay bahagi ng ating tinatawag na important part of our spiritual life. Bakit po ito spiritual life? Kasi po, dapat ito ay mamutawi sa bawat puso, isip at gawain ng isang Kristiyano. Marami tayong dapat ipasalamat sa buhay natin ito. Una-una, yung ating karagdagang buhay. By inaabot na tayo ng ibang taon. Yung iba natin dito ay more than 60, 70. Sa panahon natin na yan, magpasalamat tayo pag umabot tayo ng 60, 70. Yung iba, nakikita ko po, 19, 20, 30, bumibigay na agad. Yung iba naman, madaling magsawa, pak, nagbikti. Mantalan tayo hanggat maaari, kung may mabibilang sa Robinson, bibili tayo ng dagdag na buhay, di ba po? Kasi masarap ang buhay eh. Masarap ang mag-extend ang buhay sa mundo kung may kapayapaan ka sa Panginoon. Yung mga ganong tao na walang satisfaction ay nakakagawa ng di magaganda ay dahil walang kapayapaan sa ating Panginoon. So we have so many things to thank. Yung trabaho natin, malaking bagay yan. Yung ating araw-araw na pamumuhay, yung sa bahay, hindi nag-aaway, may kapayapaan, may pag-ibig sa bawat miyembro. Pasalamat niyo yun kapag kayo ay may pamilya. Yung mga anak nyo, ipasalamat nyo lagi sa Panginoon niya. Tinatawag yan, dinadalangin sa Panginoon niya. Sinusubaybayan niya ng panalangin, pasasalamat hanggang sila ay lumaki, tumanda, mag-mature. At pag nakita niyo maganda ang kinalakihan niyan, pasalamatan niyo sa Panginoon. Masalamat ka pagka ikaw ay may mabuting asawa.
Magpasalamat ka kapag nakatagpo ka ng mga kaibigan, maayos, tapat, kasama sa pananampalataya. Ipinasasalamatan natin po yun. Kung maayos na trabaho, hindi tayo namumulot ng basura o hindi tayo nasa arawan, pinasasalamatan natin yan. Yung lang po, pag lumalabas tayo dyan, yung hangin na inaamoy nyo. Ako pagising ko sa umaga, hindi amoy tae ang aming paligid. Ang sarap ng pakiramdam. Salamat Diyos ko, at may hangin pa ako na walang bayad na inaamoy. Kita nyo? Mas mahirap yung pupunta tayo sa ospital. May bayad ang oxygen na hangin doon. Kaya magpasalamat po tayo. At higit sa lahat, dapat yung bigyan pasalamat, yung binigyan tayo ng bawat isa ng oportunidad na makadalo sa araw na ito. Tuwing unang araw na. Sa linggo ay binigay sa atin ang opportunity na sambahin ang ating Panginoon. Kung kahit makikita po dito, kasi kung binabasa po ang unang Chronicles 29:12 hanggang 14 po, ito yung minamdam ko rin at binabasa ko po ito na kung saan ay talatang ito, ang mensaheng na isipaabot ito ay kung saan ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, isa lang ang pinagmulan niya. Isa lang ang pinanggalingan. Kung ano man meron tayong tinatanggap, maliit man o malaking bagay, ito ay galing sa ating Panginoon. Ngunit kadalasan, madalas, kapag ka ang isang tao ay nakakatanggap na ng mga kaginhawaan, magkaminsan, they take them for granted. Kung sino yung nagbigay ng biyaya, they take more time dun sa biyayang binigyan nila. Binigyan ako ng Diyos sa kotse, bago. Ika, punta tayo sa Laguna, i-drive test natin. Linggo pare, sasamba tayo, di ba kayo sasamba? Di ba, maintindihan ng Diyos yun? Drive test muna natin. So, some take for granted our Lord kapag sila ay nakakatanggap ng mga komportable sa kanilang mga buhay. Mas napapansin nila yung tinatawag nating mga biyaya na tinatanggap, hindi doon sa nagbigay ng biyaya. Naku, yung ibig sabihin, yun ang kadalasang ugali ng tao. At ang masakit, kapag sila ay nasasaktan, may problema, may kabigatan sa buhay, naliligaw, dun muling babalik sa Panginoon. Nakakalungkot po. Alam niyo po, ang Genesis, mula sa librong Genesis hanggang sa pahayag o yung Revelation from the New Testament to the Old Testament, dito po ay ang mga mensahe ng mga aklat na ito ay kung paanong tatawagin ang bayan ng Diyos na kung paano sila aalalahanin ang kabutihan ng Diyos. Bawat putong libro na ito ay nagtuturo. Mainit na marami, aircon natin. Bawat bahagi po ng libro na ito ay nagtuturo kung papaano natin aalalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi lang dahil sa mga material na bagay, bagkus kahit sa ating mga problema sa buhay. Hindi pagka yung may problema tayo, tatalikod tayo. Subukan niyo po, okay?